Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, Isaiah 54 verse 17. Ngunit mula ngayon wala nang sandatan gagamitin laban sa iyo at masasagot mo ang anumang ibibintang sa iyo. Ang mga lingkod ko'y aking ipagtatanggol at sila'y bibigyan ng pagtatagumpay. Ito ang sinabi ni Yahweh. Qualities of a spiritually stable person. Yan po ang goal natin sa ating pag-aaral this week. At kung naalala niyo po nung Monday, ang text po natin ay nasa Isaiah 54 verses 13 hanggang 14. Sabi diyan, ako mismo ang magtuturo sa inyong mga anak. Sila'y magiging payapa at uunlad ang buhay. Patatatagin ka ng katuwiran, magiging ligtas ka sa mga mananakop at wala kang katatakutang anuman. So yan po yung kalagayan ng isang spiritually stable person. Ano po? At napakahalaga po na matutunan natin yan kasi sa panahon po natin ngayon, kailangan po talaga spiritually stable po tayo. Ano po? Maranasan natin yung maging matatag at matagumpay sa buhay na ito. So sa aking pag-aaral po at pag-observe, may mga katangian po yung spiritually stable person. Unang-una po dyan, yung tao na spiritually stable, yung kanyang pananampalataya ay nakasalig sa salita ng Diyos. Sabi sa 1 Corinthians 3:11, "For no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ." So malinaw po yun. Sa buhay na ito, ang labanan patibayan ng pundasyon. Kasi maraming pagsubok, maraming challenges. Kaya ang sabi po ng Luke chapter 6 verse 48, yung tao daw po na nakikinig at namumuhay sa ngayon sa salita ng Diyos, siya ay tulad ng taong humukay ng malalim at nagtayo ng bahay sa pundasyong bato. Nang bumaha at bumugso ang tubig, hindi natinag ang bahay na itinayo sapagkat matibay ang pagkakatayo nito. Sa English Bible po ang sabi, it was well built. Kaya alam niyo po, sabi ko po sa inyo kanina, ang labanan sa buhay, patibayan ng pundasyon. So, wag po ninyong isasalig lang basta-basta kung saang pundasyon yung inyo pong pananampalataya. So, maraming Kristiyano ngayon, ang pundasyon nila, tao, emosyon, kayamanan, dami pong Kristiyano na madaling bumagsak. Kasi sa umpisa pa lamang, hindi na tama yung kanilang pundasyon. Maging yung relationship, mababaw na pundasyon yan eh. Kung isasalig mo lang yung iyong pananampalataya sa tao, mababaw pa rin po yan. Ang mahalaga po ay ang salita ng Diyos. Tandaan ninyo, lahat ng bagay lilipas yan, pero ang salita ng Diyos ay hindi lilipas. Kaya kapag ikaw ay nakikinig at nagsasagawa ng salita ng Diyos, katulad mo yung isang taong nagtayo ng bahay sa ibabaw ng pundasyong bato. Sabi ng Biblia, it was well built. Pangalawa, mapupuna po ninyo yung mga taong matatatag sa buhay spiritually. Sila yung mga covenant keeper. Sila yung mga nakikipagkasundo sa Diyos. Nangangako ang Diyos at sila'y nagiging tapat doon sa kanilang kasunduan. Ganon po yung tao na covenant keeping. Kasi commitment matters to God. Tinitignan ng Diyos kung paano tayo nagiging tapat sa Kanya. Kaya sa bayan ng Israel, pansinin niyo po, sabi niya lagi, kung paglilingkuran niyo ako, pagpapalain ko kayo. No? Kaya ganun po ang Diyos nire-require niya palagi yung commitment. Ang sabi sa Psalm 25 verses 12 to 14 ay ganito. Basahin ko po sa English Bible. "Who then is the man who fears the Lord? He will instruct him in the way chosen for him. He will spend his days in prosperity, and his descendants will inherit the land. The Lord confides in those who fear him. He makes his covenant known to them." So kita po din yun, no? Malinaw pala sa Old Testament na yung mga tao na may takot sa Diyos, mararanasan nila yung pagpapala ng Diyos sa kanilang buhay. At higit sa lahat, ang Diyos nakikipagkasundo sa kanila. Kaya mapapansin ninyo, sa Old Testament, yung mga mighty man of God,
sila po ay nakipag-covenant sa Diyos. Ano po? Yang mga taong yan, ano po, kaya malalakas ang kanilang loob kasi alam nila yung kasunduan nila sa Diyos at tapat sila sa kanilang kasunduan sa Diyos. Ikaw ba, kapatid? Sanay ka bang makipagkasundo sa Diyos? Faithful ka ba sa tipanan mo sa Diyos? Ano po? Tandaan nyo po, nire-require ng Lord ang commitment sa ating. Pangatlo, mapapansin nyo po dito sa mga tao na spiritually stable, ano po, consistent sila sa kanilang faith walk. Ano po sabi sa Hebrews 12:1, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. So, kapansin-pansin dito na ang buhay pala, takbuhin. Ano po, yung tinatawag na race. Ano po, paligsahan. Ano po. At kailangan tumakbo tayo with perseverance. Ngayon kung isasali natin yung salitang perseverance, ano po, sa ibang salin or sa English, ang sabi diyan, patient, steady, and active persistence. Yun po ang sabi ng Amplified Bible. In other words, may pacing. Kung kayo po ay mananakbo, ano po, o runner, ano po, at kayo kasali sa isang takbuhin o paligsahan, kailangan po meron kayong pacing. Hindi lang kayo basta tatakbo. Ano po, kailangan po tama yung inyong paraan ng pagtakbo. Hindi mabilis kaagad, hindi naman sobrang bagal. Ano po yun po ang sekreto sa marathon. Ano po, at kailangan alisin daw po natin yung mga bagay na nakakahadlang sa ating pagtakbo. Ano po. At dito binabanggit yung everything that hinders. May mga kaisipan kasi tayong mali o katuwirang mali na nagiging hadlang sa ating pagtakbo at yung kasalanan. Ano po? Kaya mahalaga consistent dapat po yung paglakad natin sa ating Christian walk. Ano po? Kasi malinaw po ang nire-require ng Lord perseverance. Ano po? Kailangan ikaw ay manatiling tapat, committed, consistent hanggang sa huli. At yun po ang pinapangako ng Galatians chapter 6 verse 9. Kaya huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. So, yung mga tao po na nagiging matatag sa buhay, ano po, lagi niyong tatandaan, ini-effort po nila yan. Consistent po sila sa kanilang paglakad sa kanilang Christian life. Yung po sinasabi ng Galatians chapter 5 verse 25. Ano po? Kaya pansinin po ninyo, no? Nire-reward ng Lord. Sabi sa Galatians chapter 6 verse 9, yung ating mga ginagawa. Kaya unahin ko po sa inyo yung kahalagahan ng Word of God. Kasi naalala nyo sa Isaiah 54 verse 13, ano po? Sabi ng Panginoon, ako mismo magtuturo sa inyong mga anak. So, mahalaga talaga yung founded tayo sa Word. Ano po? Pangalawa, dapat covenant keeping tayo. Faithful tayo sa Panginoon. Pangatlo, consistent po tayo sa ating paglakad, sa ating pong pananampalataya. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa mga katotohanan ito. At nawa, taglayin namin itong mga qualities na ito upang magkaroon kami ng tinatawag na spiritually stable na buhay na ipinapangako ng Isaiah 54 verse 17. Salamat po, Panginoon. Yan ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo na pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.